Alam mo yung surround yourself with right people kasi ang laki pala ng factor niyan sa improvement mo. Honestly, when I was 17 talaga, 18, it's all about money. Without commitment, you will never start. And without consistency, you will never arrive. I want to inspire a lot talaga in a way. Maybe through words. Jose Rizal ka pala, ano? Hi guys, andito kami sa Manila. Kasama ko tong kaibigan ko. Pakilala ka, madam? Hi, I'm Trisha. I'm a startup founder and May business to, pare. May business to. Ano yung Facebook page niya? Volumes Bookshop. It's a book rental corner inside the Renta coffee ng shop books. corner. Nag-rent ka nagpaparent ka ng mga books and then para basahin nila. Oo, sa coffee shop. And then we also sell stationery items dun for the students naman. Stationery. Mga ballpen. Books din. Nagbibenta rin kayo ng mga books. Oo, yeah. Parang National Bookstore. Yan, di ba? Pinaka-favorite mo na book? Dami. Favorite? Yung number one? Siguro Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Kasi yun yung nag-push sa akin, na it's possible pala. If other people naging great, possible din pala na... Nabasa ko dun yung history, yung Think and Grow Rich. Kilang... Henry Ford. Sino to sa Amerika? Sino yan? John Rockefeller ba yun? Sino to yung Carnegie. I Shall Return? Basta may history, more on history. Ang laki ng factor ng history. That's why naging parang introduction niya sa libro na Think and Grow Rich. Yung mga leaders. Yan, mga leaders. Leaders sila eh. Kaya in order for you to think rich. If you want to be to grow or to be rich or to get rich, parang nagsisimula talaga siya sa thought, sa pag-iisip, sa mindset. Kaya kung hindi nyo pa nababasa yun, basahin yun. Dapat masalin nyo dapat yun sa bucket list nyo. Yung mga magbasa ng libro. Ako dati hindi ako mahilig magbasa. Hindi ako mahilig magbasa ng libro talaga. Pero nung nalaman ko napanood ko sa isang video ni Luke Belmar. May familiar kay Luke Belmar. Capital Club. May course pero hindi ako nakasali sa community nila. Pero meron siyang advice sa video niya na in order for you to, learn things in life, kailangan mo magbasa ng mga nasulat ng mga ancestor, yung history, yung mga author. In order for you to learn more, read books. Kaya ako, pinilit ko lang din yung sarili ko na magbasa talaga. Actually, dati hindi ako mahilig magbasa. What age ka nag-start? College. I'm into personal development na before. Kasi lumaki din kasi ako sa church. Kaya parang na-influence din ako into, mag-grow sa sarili. Physically, mentally, spiritually. Kasi both parents ko pastor eh. Kaya influence din ako ng surroundings, pati mga kaibigan ko. Kaya pinaka-importante doon yung, alam mo yung surround yourself with right people. Kasi ang laki pala ng factor niyan sa improvement mo. Kasi kung yung mga kasama mo sa paligid mo is walang pangarap sa buhay, may influence ka ng madali lang eh. Pero kapag yung mga kasama mo sa buhay, mga successful, mga mayaman, yung tatlong kaibigan mo mayaman, ikaw na yung pang-apat. Oo, tama yung... Narinig mo na quote na yan? Quotes na yan. Kaya ikaw yun eh. Yung matanda yung nagsabi nun. Jim Rohn. Tatlo mong kaibigan, mayaman, ikaw yung pang-apat na. Kasi you're always with them. Ikaw, lagi mo silang kasama eh. Kaya ma-influence ka. Yun yung power of influence talaga. And then, nalaman ko lang din yung mga yon sa libro, do sa Atomic Habits. Having right environment, having group, right people. Kasi ang laki ng factor niya sa pagkakaroon mo ng daily routine, habits. Kapag distracted ka sa mga kaibigan mo, nagiging sagabal sila sa improvement mo. Kaya dapat, as much as possible, be with good and right people. Kasi ang laki talaga ng factor niya sa improvement ng tao. Tsaka mas maganda if ganito, galaw-galaw kayo. Pag hindi kayo mahilig magbasa, push niyo yung sarili niyo na magbasa kasi, pag-asa ng bayan, kabataan. So dapat, may ginagawa dapat tayo. Totoo yun. There are a lot of things na hindi, or let's say there are life skills na malalaman sa libro. At the same time, sinulat na kasi yun eh. Stories yun ng ibang tao. So, it contains a lot of their experiences, yung lessons nila, and yung mga mistakes nila para mag-guide sa atin. Kapag nagbabasa ka ng libro, mas tumatalino ka eh. Kaya ang ganda ng business nila to, related to books. Kasi it can change people. It can change perspective of people. Kasi doon lang din ako natuto nung nagbasa ako ng mga books. Doon nag-change yung perspective ko. Yung perspective ko dati, Filipino. Nabasa ko yung Rich Dad Poor Dad. Naging Amerikano na ako. But the important part din is yung i-apply yung lessons. Kasi if hindi mo in-apply yung lessons, then useless lang yung time na
inano mo doon sa pagbabasa. Gusto namin malaman, madam, kung ano ba yung why mo sa buhay. Honestly, when I was 17 talaga, 18, it's all about money. Yun talaga yung pinaka-why ko noon eh. But nung medyo tumanda na, the why na changes eh. Sabi ko sa ate ko noon, our why changes over time. And right now, I think it's all about making some history rin. I know it seems ambitious, pero I think it's possible. Ayun yung why ko right now. Make a history. I don't know how, pero... History in buong mundo ba? Pambansang bayani ng Pilipinas? Hindi, something, I want to like inspire a lot talaga. Makikipaglaban ka din sa mga Kastila, ganun ba? I want to touch people's lives in a way, maybe through words. Si Rizal ka pala, ano? Sa akin naman, sa why ko naman din. Sa'yo kasi, kung siya malalim sa'yo eh. Sa akin, simple lang. Kaya ako nabubuhay dito sa mundo. Ang why ko talaga is to give back to my parents. Kaya ako ginagawa lahat ng mga to is gusto kong makatulong din sa parents someday na mag-give back lahat ng mga sakripisyo nila. Although hindi ako nag-aral ngayon, and gusto kong matuto sa buhay at the same time, dumidiskarte din kahit pa paano para mag-give back din sa parents. Yun talaga yung pangarap ko in the future. And ano yung kahalagahan ng finding why? Bakit mahalaga ba yung magkaroon ng why sa buhay? During times na parang nako-confuse ka if tama pa ba yung ginagawa mo, challenge ka and may mga problems na sabay-sabay. Yung why kasi yung magpupush sa'yo talaga eh. Yun yung magiging inner strength mo na magpatuloy pa rin. Kasi yun yung, kumbaga, reason bakit ka nabubuhay. Di ba? Nabuhay ka lang dito sa mundo ng walang rason. May rason, pare. Hindi mo lang siguro alam sa ngayon, pero in the future, malalaman mo yung reason. And yun yung magpupush sa'yo. Yun sabi mo ba? Dapat alam mo yung why mo. Yun yung purpose mo dito sa mundo. You need to know your purpose. Yun yung nabasa ko sa Ikigai by Hector Ben. Hector Garcia. Tingnan mo yung mga Japan. Ang haba ng buhay, Japanese yan, ang haba ng buhay nila because they know their purpose in life. Meron siyang sinabi doon sa libro na yun, sa Ikigai, way to paano humaba yung buhay. Kaya kung gusto mong humaba yung buhay mo dito sa mundo, basahin mo yung Ikigai. Ang ganda nun, about health naman and purpose. Yan. Kaya mostly lahat ng mga, sino ba yung world record ngayon ng pinakamahabang buhay? Japan ba? 100? 100? 110? 111 ako. So, i-break natin yung record na yan. Kaya kung gusto nyo umaba yung buhay nyo, find your purpose, find your why. Why? Mahirap gumising ng maaga sa umaga kapag wala kang why. Kasi yung why, yun yung magpupush sa'yo na gumising ng maaga. Alam mo yung routine mo na in that day, tapos alam mo na yung mga gagawin mo in that day, nakaplano na, yun yung magpupush sa'yo into, wake up early. Ano ka, in favor ka sa go with the flow? Go with the flow sa... na mindset or na... Example ng... Like, sa culture, go with the flow? Oo, sa culture sa like, Pilipinas. Go with the flow ka lang sa buhay, ganon. Hindi dapat. Bakit? Ganon ba? Hindi, baka mali ang sasabihin ko, i-cancel mo ako. Hindi, Bakit? Hindi ka dapat go with the flow kasi dapat may sarili nga dapat flow din. Hindi yung ginagawa ng iba, gayahin mo na din. Tao ba? Baka doon ka pa mapahamak di ba? Dapat as much as possible, siguro, alamin mo muna yung flow. Kung may benefits ba sa'yo or may maganda bang may dudulot sa'yo. Tama ba yung sinabi ko? Tama. Ay, sige po. I-promote na rin po namin. Sige po. Kung gusto niyo ng Chocolove, Unwrapped, The Sweet Romance, T-Live. T-Live yung pangalan ng nila. Kung gusto niyo ng T-Live, hanapin niyo lang dito sa may Ayala Mall. Located sila dito, pare. Kung gusto niyo ng pinakamasarap na milk tea sa buong mundo, T-Live. Anyways, biggest personal growth lesson in your business, starting your business. Kasi ito may business ito Ano yung naging lesson mo doon nung nag-start ka into stationery business? In that siguro if you specific have niche. A business idea, the first thing na gagawin siguro is to, I think, ang pinaka-fast or effective way is to ask sino yung makakatulong sa'yo. Kasi you can't do it alone talaga Although, pwede pala. Ayun, if may business idea kayo, of course, it's important to plan, pero don't plan too much. Ayun lang yung advice ko. Kasi nagplano nga too much nung nag-start ka na mag-business ba? Oh, sa dinami-dami ng sa time mo ng phase. plano. Ayun, naging plano pa rin.
Execute talaga yung pinaka important part kapag may idea eh. Execution, ano? Execution. Kasi plan without execution, wala. Kung may plano ka, you need to execute. Gawin mo. Di ba? Bakit di mo pa Gawin. ginawa? Ano bang business na plinano mo before? Hindi ba stationary business yung No, different. traditional business? Nagbenta ka ng Ano? Graham balls? Uy, naranasan ko rin yun Oo. Alam mo mag-prepare Sa ng school. Graham balls? Alam mo Oo. mag-prepare Ay, ng Graham? Mother ko nun. Ay, naging employee mo si mama mo, tapos pinaluto mo. Tapos ikaw Hindi. nagbenta. Ako yung employee. Ako yung Ay, ikaw yung employee. training yun. Hindi naman employee, training. Tinuruan ka niya kung paano? Nakita ko, pinapanood ko. Ah, Nag-ask ako ng help. Ito yung pinaka parang natutunan ko rin, biggest lesson talaga is, Okay, you have to ask. walang nag-guide sa'yo. Parang ikaw lang yung Oo, nag-decide. parang parang tinatry mo i-figure lahat eh. So, parang ang gulo. Ang hirap, gano'n. Much better if, ayun You nga, ask someone. you ask for help, ganyan. Especially for mga may expertise and experience talaga. Oo, kasi mali-leverage mo yung experience nila eh. Pero mostly yung iba kasi, ang mahal ng mentorship nila. Pero meron yung, ito, may coach to. Attorney yung coach nito, pare. Saan mo natutunan yung mga I see him as a mentor talaga, si attorney. Yes. sa buhay? Kasi there's someone who can guide you, Yes, who totoo. can lead you, someone who already already experienced that yung business na yan. Ngayon kapag nagkamali siya, tapos ituturo niya sa'yo, then advantage mo yun kasi di mo nagagawin yung mali niya. Kapag may mga mali siya, may iwasan mo na. Totoo. Kasi siya yung nag-advise sa'yo. Yung naging... Ikaw, anong business lesson mo so far? Nagnegosyo ako ng milk tea before. And nalugi ako when it comes to ingredients and then sa labor and then sa mga permits and then sa mga expenses. Nahirapan ako kasi doon din sa mismong location, walang demand. And then, sumabay pa na maraming nagpatayo ng milk tea. So, ang daming competitor. So. Pero meron ako natutunan. Actually, pwede ko pa nga sana siyang ituloy. Pero, dahil sa, lack of funds, syempre kailangan sa business, dapat tuloy-tuloy ka dapat ng funds dyan eh. Maintenance, kumbaga. Yung isang sasakyan, kapag nawalan ka ng gasolina, hindi yan naandar. Ganon din sa business actually. Na kapag wala kang investors, wala kang source of funds, hindi ma-approve yung mga loans mo, hindi ma-approve yung mga papers mo, mahirapan ka sa business. May reason, may purpose bakit nangyari yun. Pero hindi ko na ina-advise na dumaan pa kayo na magkamali kayo sa mga business na ganyan. That's why we have coaches, mentors na nag-guide sa atin para itama na yung mga mali. Para sa atin, tama na yung gagawin natin. Before kasi wala din nag-guide din sa akin. Kaya din yung problema ko din. Kasi ma-pride din ako eh. Hindi ako nag-a-ask. Ayokong mag-ask. Kasi kapag nag-a-ask ka kasi, parang wala kang alam. Di ba? Yun sa Pilipino eh. Pero pride pala yun. Meron kang mga bagay na hindi talaga alam. And kailangan mong ask ng help sa someone para tulungan ka sa mga hindi mo alam. Ikaw, di ba? Nung nag-start kang mag-ask to someone, maraming nagbago sa buhay mo, Para sa akin, yung pag-a-ask talaga, nag-open siya ng maraming opportunities and maraming doors. Although it's risky na mag-ask, especially sa mga highly successful and competent people. Pero kasi, usually, mga na nasa ganong level, willing to pay forward. They are willing to help those na nag-i-start pa lang. So, never be afraid to ask talaga. And, take the risk to ask. Yung sabi ko nga kanina, yung naging challenges ko sa business ko din. Nalugi ako, nagkaroon ako ng mga mistakes before. Marami akong natutunan. Kumbaga, parang tuition fee siya. Mag-enroll ka lang sa, Ateneo. Hindi sa Ateneo, hindi mo mahal ng tuition fee dun. Pero dito, real life na kasi yung pinag-uusapan namin. Kaya magaling to si Madam Tricia eh. Sa school, syempre hindi naman natin pwedeng ipagkumpara ang school and real life. Pero sa real life kasi, kapag magkakamali ka, matututo ka eh. Pag sa school, pag sa quiz, ayos lang. Kamali ka, tapos i-memorize mo lang siguro, tapos pasado ka na. Pero sa real life, iba yung impact ng mistakes. I mean, if ako papipiliin, mas masaya sa loob ng school compare sa labas para sa akin. Bakit di mo pinili yun? Nag-enroll ka ba ngayon? Hindi. Ako sa challenging. Gusto kasi namin yung mahirap. Pero kung nagiging
distraction na yung pag-aaral sa'yo. Ay, Di joke lang. Dami magka-cancel sa akin. Di kasi ako nag-enroll ngayon. Having discipline in life. Anong kahalagan ng pagkakaroon ng disiplina sa sarili? Sabi may naalala kong quote bigla. Sabi niya, without commitment, you will never start. And without consistency, you will never arrive. Pagkakaroon ng disiplina sa sarili, dun mo may papakita kasi na you are responsible ka. Responsible ka sa buhay kapag meron kang disiplina. Kapag disiplina, meron kang bagay na isa-sacrifice eh. Instead na mag-phone ka, mag-work ka. Instead na mag-phone ka, mag-jogging ka, mag-exercise ka. May mga bagay ka na isa-sacrifice. Ang pagkakaroon ng disiplina, mahirap yun. Kaya mapapansin may mga successful na mga tao sa mundo. Dito lang sa Pilipinas. Sino ba yung mga successful na tao sa Pilipinas? Victor Nabalta. Si Tito. Si Tito Henry. Sino ba? Si Manny Pacquiao, si Uncle Manny. May disiplina sila. Ito, si Manny Pacquiao, trainings, di ba? May disiplina sila, kaya nila na-achieve tong bagay na to. Kaya nila na-achieve yung buhay na ganyan because they have discipline. Si Henry C, di ba? Nag-start siya sa sapatos. SM, da? Siya ba yung sa MS? Mart yun sa Manila. Ang galing eh. Di ba? Start siya sa sapatos. Meron silang disiplina. They have, nag-take action sila into disiplinahin yung sarili nila in order for them to, yung achievement, yung successful life kasi, may equivalent yan na, mahirap muna. Bago yung reward. Reward na yung successful eh. Yung achievement. Dapat meron ka munang ibabayad na fee, right? Pagsisikapan mo muna, paglalaanan mo ng time, disiplina, dapat ganito, ganyan, before mo ma-receive yung reward na successful life. Kaya alam ko, yung naranasan ko ngayon na, actually, mahirap talaga. Hindi ka mag-aral sa generation natin ngayon. Mahirap siya, tapos wala kang ma-apply na trabaho in the future. Ako, mahirapan ako kasi wala akong diploma na may bibigay. Pero, mahirap siya, pero alam ko lahat ng hirap may reward. Sabi nga ng mentor ko, the higher the risk, the higher the reward. Diba? Ay, the higher the potential. Kaya kung gusto mo reward. ng higher reward, what to do? What you need to do? Take more risk or take higher risk. Advisable ba siya? Depende sa tolerance mo. Depende sa other Kasi sinasabi ko, may nagsasabi rin sa akin na, yung ginagawa mo ba yan, Victor, pwede mo ba yan i-duplicate sa iba? Pwede mo bang i-advise yan sa iba para gayahin ka din nila? So, hindi rin. Actually, hindi rin eh. Hindi rin eh. Depende talaga kasi, sa tao. iba-iba rin, no? Hindi lahat willing mag-take. Kaya ilan lang eh. 1% lang. Tayo lang. Ilan lang tayo, diba? Depende. Konti lang. Pero actually, mahirap. Yung sinasabi namin, hindi advisable siya. Pero, sinasabi namin sa own experience namin na mahirap. And we are hunger for improvement. We are hunger for a successful life kasi habang bata pa kami, we are hunger already. Kaya let's see, in the future, kung makita ko pa to si Trisha in the future, magkita kami, tapos balikan namin tong podcast na to. And then, ang gandang balikan. Na naabot na namin yung mga pangarap namin sa buhay. Maganda siyang ikwento sa iba actually. Yun din ang purpose ko rin bakit ko gusto kong daanan to. Gusto kong maka-inspire talaga ng ibang tao. Yun yung parang and heart also, ko din. i-prove mo sa kanila na posible rin. Possible. Actually, mahirap. Lahat naman ng bagay dito sa mundo mahirap lahat, eh. Kahit sabihin natin na safe way ang pag-aaral, actually, mahirap din ang pag-aaral. Lahat ng bagay sa mundo mahirap. 4 years. Hirap nun. And pag-abot ng pangarap sa buhay, mahirap. Kailangan mo lang maging patient. Dapat naman talaga mahirap, di ba? Dapat talaga mahirap. Para, yun nga, tama yung sinabi mo. Worth it sa dulo. Mabavalue mo siya in the end. Ito pala, sa business mo, ang laki ng factor, role ng social media lahat naman ng businesses eh. Oo, lahat. Gaano ka-importansya yung social media nowadays sa business? Ang daming naging opportunities dahil sa social media. Ang daming, may mga content creators like you na nagkaroon ng source ng income. Marami ring kayong ini-inspire and tinatouch na buhay. Depende rin siguro sa paggamit na lang eh. Kasi yes, may mga advantage, yes, may mga positive, but at the same time, may mga negative din kasi. Pero when it comes to business, of course, super ganda niya, like marketing. Actually, ako nagagamit ko rin siya. Sa online space din kasi yung work ko, digital marketing, napopromote ko ng libre, organic, yung service ko, gamit yung social media. Kaya ang laki ng, tsaka libre. Walang bayad. You can post anytime you want.
anywhere. Basta as long as may phone ka, you can promote. Kahit anong business yan. Kahit magtinda ka ng balot. Kumakain ba kayo ng balot dito? Akala mo baka sa probinsya lang yan eh. Ang ganda kapag pumunta rin kayo dito sa Manila. Iba yung culture kasi dito sa Manila compare sa province. Pero di ko alam kung nabisita ka na ba ng province. Kahit magtinda ka lang ng chicharon, balot, candy, pwede mo i-promote yan. Even hotdog, di ba? Nag-viral na and grabe. Oh, napapanood nyo rin pala dito? Yung dun sa Quiapo. Kala kami lang. Di joke lang. Di ba Si yung may Galaw-Galaw din, si Neneng Oo, Bino. di ba ang galing? Di mo, ang taas ng sale niya ngayon because of, social Ang media. daming nag-o-open talaga na opportunities. Ang daming opportunities sa social media. Yun lang masasabi ko. You can promote dun sa social media anytime you want and libre lang, organic sa business mo. Ginagawa mo lang ba yan for money or meron kang vision to have an impact or value na napoprovide sa tao? Not gonna lie, at first talaga it's money, pero Kasi business pa rin yun eh. oo, pero yun nga, hindi kasi pangit maging foundation ang pera talaga. Pangit maging foundation. If iba-base mo yung success mo ng business mo, parang hindi ko alam sa iba, pero para sa akin kasi nakaka-feel empty pa rin sa loob. Tsaka yung money kasi short term lang siya, pero yung impact na pwede mong magawa sa tao, yung value na naibigay mo sa tao, long term. Like yung sa libro, if meron silang, nag-rent sila, nagbasa sila ng books, at the same time you help them, to change their perspective, and then doon nagkaroon ng breakthrough yung buhay nila because of your business. Nakagawa ka dun ng impact. Yung business mo Something is deeper dun. help people eh. Hindi ka lang dapat sa pera. Dapat meron kang business, at the same time you help people. Parang byproduct na yung pera eh. Kumbaga if nagkaroon ka ng impact sa millions, ang resulta nun possible millions din. Pero resulta na yun, effect na yun ng ginawa mo or ng intention mo talaga. Dapat as much as possible mag-focus ka sa value na nagagawa mo. Kasi at the end of the day, yun yung na-contribute mo sa kanila eh. Ayun yung maglalast. Advice mo sa mga young entrepreneurs na gustong mag-business din. Mag-focus ka lang sa isa. Ayun yun din yung natutunan ko. Focus on one lang. Huwag ka masyadong mag-diversify agad. Siguro, Ganun ba? overtime, matagal ka na, ilang years ka na ba? Siguro overtime pwede ka mag-add, pero sa mga starting, focus on one muna. Mahirap pag marami kang iniisip ng mga For example, affiliate marketing, focus ka lang sa affiliate. If e-commerce naman, focus ka sa isang specific niche, like let's say sports, fitness, ganyan, mga makeups. Just focus on one. Sa mga young people. Ayun. Paano when it comes to personal development, ano yung advice mo sa kanila? Siguro mag-improve ka lang talaga sa sarili mo. Ayusin yung mindset, yung habits, i-improve yung skills. Kasi once in-improve mo yung sarili mo, yung external circumstances is naturally mag-i-improve din. It will get better din talaga. Based on my experience, ganun din yung parang nangyayari sa akin. Improvement every single day. Yan yung natutunan ko sa Atomic Habits. 1% every single day dapat. As much as possible, nag-grow ka dapat. Hindi dapat na-stuck ka lang sa, Filipino culture. Yan. Ito sa Pilipinas, na-stuck tayo sa ganitong ekonomiya. Kaya hanggang ngayon, nagsasuffer tayo pa din. Pero dapat nag-improve dapat lagi. Kaya Wag mo nang sisihin yung Pilipinas. Sarili mo na lang. Isipin mo yung sarili mo. Mag-grow ka 1%. Kapag dati mong buhay, hindi ka nag-exercise, try mo mag-exercise ngayon. Dati hindi ka magaling magsalita, communication, push mo yung sarili mo to to push yourself to communicate with people. Kung gusto mo namang mag-improve like dancing, i-push mo yung sarili mo into dance. Gusto mo gumaling sa kanta, i-push mo yung sarili mo na mag-practice kumanta every single day. Yun yung pinaka, if gusto mo mag-grow personal development, reading books is a must. Kailangan i-push mo yung sarili mo into, improvements. Dapat maging hunger ka dapat to improvements kasi kaya mga young people sa mga kabataan ngayon, dapat nag-i-improve dapat kayo kasi pag-asa ng bayan, kabataan. So dapat, anong pwede nating ma-contribute sa next generation? Ano yung may tuturo natin sa next generation? Kung tayo mismo na generation ngayon, bagsak. Kumbaga, wala tayong pwedeng may advice sa iba or sa susunod na future, susunod na generation. Tayo mismo yun. Tayong kabataan. Sa susunod na generation, tayo yung mag-a-advise din. Magli-lead na.
magli-lead sa next generation ulit. So dapat alam natin yung sasabihin natin. Be better, yun yung pinaka-advice. Ako din, yun yung pinaka-advice ko. And be better And every single day. read a lot of books. Siguro nung bata pa tayo, wish natin nagbasa tayo ng mas maaga. No? Kasi grabe talaga yung mindset shift. At kung gusto niyo ng libro, Volumes. Ang galing mo book siya. dun ah. Ang galing mo dun ah. Check nyo lang sa social media nila. Anyways, thank you for watching. Thank you so much. Don't forget to like, share, and subscribe. And doon sa page nila. And then saan ka nila pwedeng hanapin sa social mo? Volumes. Sa personal brand mo na, di ba? Ayaw ba? Okay. Facebook account niya. Ayaw mo? Ayaw mo sabihin. Anyways, sa page niya. Volume Box. Volumes. And see you on the next one. Peace.